Kasi napatingin na ako midnight, sabi ko, Ako din napatingin ako, yan. meron yan. ba akong hindi nalalaman Akala ko sa may aking tinuturo tropa? eh. Oo nga. Philippines #1. Yan ang talaga. Yan. Sinusunod ko lang ang aking puso. Yan. Yan! Yan. Philippines #1. Ang galing mo talaga. Yan ang paborito kong side character ng M3. Isa ka talagang matanglawin. Oo. Hindi ko makakalimutan ng M3 Midnight eh. Hindi lang draft yung nape-predict mo eh. Pati yung mga sinashoutout natin eh. Dumadami eh. If you know, namimiss namin yung Yes. ganong klaseng format. Oo nga, sana. Yung bigla na lang tatalon sa camera. Oo. Kahit hindi talaga kasama sa Champions Lounge pa ang tawag natin doon Champions dati. Lounge. Oh, Champions Good Lounge. times, good Ito, times. ang tawag dito. Ang tawag dito. Huwag niyong Wag nating i-jinx. i-jinx. Hindi, Oh. Grand Final Stage. Grand Final Stage. Ayun naman. Ginawa na ako eh. Oh, di ba? Oh, full respect. Full respect. Nolan, Joy, Guinevere. Ngayon, first pick ng Onyx, Bruno, Fredrin. Kinina ko na yung Fredrin. Martis, let's go. Martis Valentina or Martis Lilia. Bruno. Tama, Bruno Lilia. And si Lilia, available pa rin naman. Kailangan lang natin talagang abangan kung sino nga ba ang kanilang kukunin. And nabanggit mo na ang Lilia. Sa tingin mo, Bruno pa rin ba ito para kay Super Marco? Pwede. Or balik sila sa Brody. Brody Valentina or Brody Lilia. Kasi pwede naman mag-Martis eh. Pwede naman mag-Martis dito yung AP Brent sa third pick. Oo. And the Martis, again, already a very effective pick para dito kay Kyle TZ. Ano What meron? if Novaria kagad? Bakit? Agad-agad mo? Novaria Bruno. Oo nga. Bakit? Kasi pag check na may matchup, Ay. ay may aka! Ayaw nga pala may 1-1. 1-1 boss. Ayan. Lalabas na nga ang 1-1. Ano yung meme na yan? Ano patingin po? Audience, cheers. Pagka si Mabait. Kyrie, mabait tayo. Pero si 1-1, bukas nga pala. Kamusta ba si Super Marco sa 1-1? Marami nang pinaiyak sa gold lane yan gamit 1-1. So I feel like, kailangan sagutin ito ng Onyx. Kailangan i-pick yung Bruno Lilia maybe. Maganda yung Lilia. Okay, Ay, never Claude pa din. Claude. Well, comfort din kasi ni Chewe. Ilan may Lilia na nila? Kailangan yung Lilia. Kailangan nila ng poke dito kay Akai kasi hindi enough. Actually, pwede rin naman Valentina, no? Kunin na nila heavy spin. Pero with the Valentina, ang problema mo dyan is susceptible ka sa Novaria plus Lilia, o Novaria/Lilia ng AP Brent. So, mapapaisip si Sans dito, anong mas gusto mo? Yung marami kang spells or panalo ka sa matchup? Hoy! Pero dahil inopen, tama nga naman. First time inopen ng AP Brent. Kaja nga ang pala, Kaja ni no? Kiboy. Oh no, nakalusot na ang Kaja ni Kiboy. Isa sa mga kinakatakutan na pick mula sa roamer ng Onyx Indonesia. And okay sana to kung naintindihan Oo ko. nga Novaria. Ako maka-agree eh. Sana mag-Novaria. Para may vision dito kay Kaja. Although hindi ganyan kaganda yung early game nila, pero protektado naman sila ng Astral Ego, pati na rin ng heavy spin. And ang kinagandaan sa Novaria is, well, pwede naman i-second phase. Pero pwede kasi talaga nilang kunin dito is tanggalin nila yung Lilia. And, Lilia Kanita. and looks like they're gonna go for Angela 1-1 combo. Eto na to, guys. Uy, nakita na natin to yung back siya. Papi, na, papi, fly. Papi fly. Yung nakapatong na, nilipad pa, talagang dadaling ka sa langit. Kasama natin si Angela dito actually eh. Ay, oo. Kayo nga pala. Angela, yung itsura mo dito. Filipina style. Filipino style. Ganda ng Kanita ban. Ang worry ko lang dito is, nakita na rin talaga natin to before, yung Kaja laban sa Angela. Minsan talagang ang bilis mag-ramp up ng pressure ng Kaja. Pero knowing AP Brent, meron silang pang-protect na rin ng early game ito. Kasi kapag wala, medyo kawawa si Super Marco kasi literal buhat sa mid-game. So I think ang tatatanggalin ng Onyx is yung mga pangdala ng tempo ng early game. Again, napakaganda ng Pakito ban. Maybe Khalid as well. Kasi napaka-demonyo nung Khalid Angela. Lalo if wala kang pang-check bush. I mean, yung Fred din pwede pang check bush pero kawawa din yung Kaja. Kasi pwede siyang patayin kagad ng Khalid. Oo, yung burst damage din kasi nanggagaling sa Khalid. Even if you put the, yung sumasabog sa tank emblem, the concussive blast, masakit pa rin. Mas lalo na kapag ka siya naka-lethal ignition, mas masakit yun eh. Kahit anong position yun, kahit roam, kahit roam Khalid, XP Khalid, kahit ano. Basta naka-lethal ignition. Mahirap talaga yun. Ayan na nga, Kaja. Ayan na. Either Khalid or Sams ulit to. Okay, so agad rin dito ng ban by the way ng side ng AP Brent yung D-Rot din. Kasi diba, usually po nakakadya sila, tapos may D-Rot sa may gilid, parang ang pibigyan lagi yung XP lane. Okay. Tatapunan nila agad. Tinanggal yung Khalid. Okay. So, ang question ko lang dito is, nag-ESP pa si Boots. Ay, oo.
Sobrang ganda ng Esme dito, by the way. Dahil nga doon sa mga bonus shields na binibigay ng Angela at nakakalusot siya, ang tanong ay marunong ka ba? Grabe naman. Esme? Sana all. Ay, ang dami naman. 3. Oh. Ay, 4. Uy, maganda pa yun, ha? Uy, pakita mo lahat! Yun, di ba? Oh. Si Pobius. 4. Ay! Ang swerte naman ito yung Ang gold! swerte naman ito. Hindi yan, kanino? Gord. Yung ano yan. Ayun eh, no? Oh, wait lang. Hindi pa yan tapos. Hindi pa tapos yan. Sino? Meron pa yan. Yung sunod. Si Carl. Yung sunod, oh. Yung ano. Ang tawag Nasaan yan. ba yun? Ay, wala. Hindi pinakita. Pero, ayun na nga. Napatayo pa ako dun para hanapin ko kanisin. Kaya nga eh. Ganda nito, ha? Edith pickup. And this might just be a flex pick as well. Pwedeng roam, pwedeng XP. So, Onyx, wala kang idea. Most likely, Teresa ang kukunin nila dito, pinaka-safe. Unless trip na trip mo mag-Pobius, pero baka kawawain ka ng Esmeralda last pick. So, Ay, kung nila yung Valentina, this time around, I think pinaka-safe talaga yung Terizla. The Terizla. Kailangan mo ng pang-force ng heavy spin. Let's see kung Terizla nga ba ang kukunin. Pero uy, congratulations sa'yo kuya, nakuha niya ang Yuzong figurine. Uy, sana all! Sana 150 all. dito, no? Nagpa 150 dito. Ang galing. Buti natutok sa'yo ang camera, idol. Last pick para sa side ng Onyx Indonesia. Ano ba ang pwede natin makita? Terizla? Ay, pusa! Oh! Pero ginamit nila ito ng isang araw, right? Or sila ba yung nag-hayabi? Flinex yung Fredrin. Si MP the King yung huli na MP the King. Boss! 0% win rate, by the way. Kufra, let's go! Kufra! Tignan natin kung Kufra nga pa ang lalabas dito. The last pick for AP Bren. Oy, wag muna natin alugin masyado ang ating Des. Mukhang mapapahamak si Yuzong figurine. Kufra, Ruby. Dalawa lang, Kufra, Ruby. Kufra or Ruby, kailangan ng additional setter if you're AP Bren. Si Manjin, oh. Oh, wala siya diamonds. Wala si Daya. Lumbay talaga. Lumbay. Ang galing, pero ito na. Wow! Nilast pick ang Banatlam. Oh, okay. Kawawa din yung friend din dyan, by the way. The Thamos pick once again for AP Bren. Ang storya ngayon ay kung masecure ito ng AP Bren ay match point na sila in the M5 Grand Finals. Pero sa paglabas ng Hayabusa dito ni Kyrie, maiangat ba niya ito sa 2-for-2? Depende pa rin. Assassin kasi, medyo di ba? Medyo risky. Risky place pag assassin eh. As much as we love the assassins of Kyrie, respeto pa rin sa Sky King, pero against Athams, Angela, Edith, I don't see it working out kasi yung early game, lamang na lamang ang AP Bren. Spicy. The Hayabusa pick debuts in the Grand Finals as we enter game number 4. Assassin pick para sa Sky King. At nilabas na nga ang Angela at Thamos na ngayon pa lang natin makikita na magkasama in the M Series. At nagsisigawan na nga ang crowd ng AP Bren as we enter the Land of Dawn. Pero kung babalikan natin yung mga moments, trip down memory lane, may mga unang panahon kung saan talagang laging magkasama si Thams at si Angela. At nung panahon na yun, napakahirap nilang pigilin. Isama mo pa yung mga ibang heroes dito. Imagine na mo AP kasi, Bren. ang daming aamba sa'yo, yung Edith, yung Thams, kahit nga yung 1-1, pwede kang ambahan dahil itututok lang ng Angela yung hard card eh. And post 4 pa yung Angela ng AP Bren. So definitely makakakuha ng items, yung Enchanted Talisman, and of course yung Flask of the Oasis, early game items, early game gold, mas kumakapal yung shield na binibigay ni Angela. In the XP lane matchup, sinabi mo na rin, Midnight, medyo lugi ka dito kapag Fredrin ka. Yeah. Dahil nga yung pagkakalmot na nilalabas dito ni Flap TZ ay hindi madaling tanggapin lamang kung ikaw ay isang Fredrin. Grabe. Si Ogwen pa ang nakakuha. Oo, kasi dinami-dami. Dalawa yung nandun actually. Kaya naman kung mapansin nyo, for Onyx talagang pupunta sila dito sa may lane ni Flap TZ kasi kailangan din nila mamaya si Boots pagdating sa team fight eh. Yep. Mahirapan din talaga yung Onyx dito mag-transition out the laning stage. Considering na yung dalawang side laner nila, walang pansin na naman. Lamang na naman si Flap TZ dyan. So it does leave Kyrie alone again. Uy, napare-3. Dito si Kyrie, mukhang naaalala na niya yung nangyari nung Game 3 na parang inaagaw lahat sa kanya. Parang flashback. Oh. Di ba ganun yun? Pero sa top natin, ginamit nga dito ang kanyang ultimate. So, more on na lang muna yun para medyo lumamanga si Chewe sa kanyang lane. Sobrang lupit ni Marco. Tinanggal niya yung stacks nung nakapag-ulti na.
Nag-second skin siya nung yung magkakasilumang Hayabusa, tapos kumakati yung damage yung ultimate. So doon yung tinanggal. Nung sumabit na yung, kasi usually yung mga ginagawa ng ibang player, tinatagal yung shadow. Pina-ulti niya muna para sayang. Kaya pala kulang pa sa damage. And that was such a great micro decision na nanggaling dito kay Super Marco. At mukhang sisimulan na nga ng AP Bren ang pinakaunang pagong. Habang ginugulo ni Flaptizzi, nag-ulti pa, nakakoterant na boy. Bawal tikitan yan, by the way. Walang papatay dyan mula sa Onyx. Grabe si Flaptizzi, parang malahilda ang nakikita natin ngayon at meron pang bit-bit na Angela. Ginamit na rin vengeance dito. And habang nangyari yan si Kyle TZ pala, kumukuha ng pagong. Napakagandang rotation ang pinapakita dito ngayon ng AP Bren. Bawal talagang dikitan, men eh. Biruin mo may Angela pa, late nang ang ginamit yan eh. Sobrang nakaka-bad trip yung ginagawa ni Flaptizzi. I mean, if you're Kyrie, hindi ka mag-enjoy sa nangyayari ngayon. Pero again, similar to game number 3, may late game aspect naman itong Onyx, especially with the Hayabusa and of course the Claude. Dagdag mo na rin dyan yung Valentina na hawak ng Onyx. Pero the bigger question is, kaya mo bang lagpasan yung mid-game timing ng AP Bren considering na yung mga heroes sila, 4 dyan, papasok. Technically, consider mo na yung Angela, 5. Kasi papasok yun sa puso nung tatalo na niya. Puso ng dugong palaban. Napakalala nung time nila. At yung dive talaga na meron ng AP Bren dito ay hindi. Actually, 5 ata silang papasok, no, as you said. Wala talagang chance na kapag sila ang nauna, you could expect na 5 ang papasok mula sa AP Bren. At mukhang papasukin ata nila ang gold lane ng Onyx. Tsaka uso din dito yung fake na paggamit ng heart guard. Yung parang pang-ambalang. Yung tipong, sige, prago kayo. At ang talong doon, nakita ba ng AP Bren na nag-shadow na si Kyrie? Ano lang, nireturn niya lang yung green. Ayaw niya nung mangyari nung game 3. Mabilisang pag-jungle. Na-trauma na siya eh. Ikaw ba naman, bigyan ka ng 4-level gap, tapos parang 3-3 yung tao na nasa jungle. Ganun pa rin ang nangyayari. Although lamang sa level si Kyrie over Kyle TZ, no? Ang nangyayari kasi si Kyle di niya talagang tinitake yung time niya para mag-farm. Ginagamit niya yung hero niya pang pressure. Pero si Flap, tsaka si Ogwen, inuubos nila yung mga green nung Hayabusa. Talagang ayaw nilang bigyan ng resources. Tsaka yung mga greens na yan, yung mga small greens ay malaking bagay. Parang sa lang yan, sa Ghost Fighter, sa Dragon Ball Z. Yung mga magic beans. Kumbaga parang maliit man ang ambag sa simula, kung dadami naman at dadami. Pag pinagsama-sama. Ay hindi ka naman makakabuo ng 1,000 kung wala kang tigpipiso. Tama. Galing yun. Pero yung mga tigpipisong dito, kalamangan ng Onyx ay malaking factor din na kailangan bawiin din ng AP Bren. Pero makita natin napakaganda set of play. First blood, mapupunta ba kay Super Marco at tingnan natin kung makakasilip din si Kyrie. Pero si Kyrie napadaan lang. Objective pa lang kanya gustong kuhanin. Wala shadow. Pero sasalubungin dito, wala shadow. Kaya naman ginamit na dito, Ugi shadow kill. Mukhang siya na yakata ang makikill. Pero hindi, lumipad si Super Marco at si Moons pa nga maiibig dito. At maagang paglamang doon sa team fight. Pero habang nangyari yun, si Chewe nakakuha pala ng mga gold dun sa baba. 3 kills, plating plus a turtle. Nagka-objective for kills trade. Kaya naman mukhang even pa rin ang ating laro. Pero Sans, napa-flicker ng maaga. I don't think that's worth it. Yung additional na 100 gold na nakuha ni Claude versus the Tempo na hawak ngayon ng AP Bren, you take that any day if you're AP Bren. And si Boots, gusto lang naman niyang tulungan yung kanyang Hayabusa. Nadamay pa siya, naistakan siya ng 1-1. And naisama pa sa libingan, sa hukay. Tsaka si Kiboy, homeboys. Kaya nga, si Kiboy na parang talon ng talon, December 17 pa lang, New Year na sa kanya, men. Naka-ready na agad, no? Sabi niya, I'm ready. Pero hindi sila prepared doon sa aggression na binigay sa kanila ng AP Bren. Naka-corrosion set na naman CW Oo, yun talaga yung mga nakikita nating start for the Claude ngayon. At nagsisigawan na nga muli ang crowd for the AP Bren. Talagang kahit lamang ang Onyx ngayon ay nararamdaman mo ang suporta ng AP Bren, the hometown crowd for the hometown team. Flaptizzi, papasok sa 2. Mukhang bibigyan nga yata dito pero tingnan niya si Ogwen na dito with a conceal. Kaya naman mga kalahati, Happy New Year! Kyle TZ! 5 pa lang players ng AP Bren. Yun nandoon, tahimik lang si Ogwen pero ready lang din naman rin. Kyrie? Middle lane? Happy New Year sa'yo, Boots. 3 beses kang tumalundon, boy. At ngayon, lamang na ang AP Bren. 4-0 ang ating kill score. Again, ito yung kalamangan ng kanilang lineup. No? Basta mauna si Flaptizzi, meron siyang capability na mag-sustain, especially with the Vengeance, dagdag HP para makontra ng Inferno. Pero once mag-engage ka laban sa Bren, talagang i-expect mo na lahat ng hero sila tatalon sa'yo.
At talagang pag tumalon ang mga AP Bren sa'yo ay mapapatalong ka rin. Dahil kadalasan sa kanila ay maraming knock-up at displacement. Pero Ogwen looking for boots. Pero tandaan natin ang jungler dito ay si Kyrie. Pero half HP na kay Ogwen. Primal Wrath. Nakita natin dito na meron na rin heart guard. Oh! Okay, dahil dyan, lahat muna ng nakikikaba. Tahimik muna. Kalma muna, mga kapatid. Kalma muna tayo lahat. Ayan. Inhale. Ayan, nakita tuloy. Exhale. Ayan, inhale, exhale po muna tayo, mga Saka kailangan natin lahat Stretch. Stretching muna tayo, guys, para sa mga nasa ano dyan. May bumitaw sa gilid ko. Anong bumitaw? Parang di maganda yung narinig ko. Parang ano Oh, stretch lang, stretch. Stretch lang. Mukhang may mga nasasaktan na rin dito, Stretch. Kung ako lang naman, anong hindi ko sa'yo? lahat. Oh. Kung Onyx Esports ako dito, nasasaktan na rin ako eh. Bakit? Wala, imagine mo. Ito yung record natin. Lalabas ko lang Sige, saglit. ilabas mo ang record mo. 6-0 sa group stage. 6-0 sa group stage. 2 games lang ang talo nila sa knockouts. 2 games lang ang talo sa knockouts. Ang nakatalo sa kanila ay Blacklist 2 beses. Ang nakatalo lang Blacklist 2 beses. Tapos ngayon, bigla kayong malalamangan ng ganito lang. Bigla kayong malalaman ng ganito lang. Ewan ko Midnight. Ano bang basa mo dito? I mean, again, Onyx Esports, ito yung golden year nila dapat. Ito yung golden road actually. Golden year for AP Bren. Golden road naman ng Onyx Esports. Both of them have 100% win rate in the grand finals. Pero alam mo, ang lamang ng AP Bren. Ano? This is the same historic run nung pinanalo nila yung M2. Oh. Galing silang lower bracket nung sila ay nag-champion. At halos lahat ng ating mga world champion ay nanggaling talaga sa lower bracket. Pero killing spree na para kay Super Marco. Kyrie! Double kill na para... Oy, make it a triple kill para kay Super Marco. Ito na ba yata ang pang-apat? Hindi! Kasi alis na lang muna sila. Yung Torres sa may middle lane, gusto nilang kuhanin. At si Sans, ang tanong madedepensahan ba? Mukhang hindi. At makakabawi na ngayon si Flap TZ nung kanyang ginagawa kanina. Yun ang pinakaunang recall na pinakita ni Flap TZ. Nararamdaman mo na ang confidence mula sa kupunan ng AP Bren. 5-0-2 para kay Super Marco. One of the most perfect 1-1 games na napapanood natin ngayon. Wow, what a turn of events for AP Bren. Napatay si Kyle TZ, however. Si CW yung nakakuha ng kill line, I think. Pero again, yung heavy spin na impact dito ni Sans, magiging problema to for AP Bren. Sadyang malaki lang talaga yung lamang ng AP Bren currently dahil lahat ng heroes sila activated and willing tumalon alongside Super Marco. Hindi pa nga nakagamit ang crossbow attacks yung 1-1. Pero mo hindi na nga nag-crossbow tang naka-triple kill pa rin. And AP Bren with a 3K gold lead ay kontrolado ang pinakaunang lord ng laro. 8 minutes pa lang ang ating game, guys. May wind of nature na rin si Super Marco rito, so hindi ganun kadali for Onyx to actually burst him down. Kailangan mag-sync up si Kyrie, si Keyboy, panin na rin si Sans para mapatay nila yung 1-1. But still, you also have to worry about yung heart guard na magdagdag ng HP for Super Marco and of course, yung front line na pinapakita rito ng AP Bren. Pero ang sakit na rin pala dito nila Chewe, no? Kyle TZ ng lahat yung buhay pero may healing na manggagaling kay Few. Hindi na kailangan umuwi. Kumbaga, naka-impake na, pang 1 month, may bakasyon pang kasama. Oo, ready pala, no? Kahit saan pumunta, okay lang, meron akong bit-bit at kasama. Ito na yung mahirap kapag ikaw ay assassin yung nawawala ka na ng purple buff conceal mula kay AP Bren. Ay, naku, si Kiboy pa yung nahuli doon. Kaya naman tinaluntan na nila. Flap TZ, makakakuha niyan. Kahit gustuhin mong umalis, parang hindi talaga. Kung may huli ka, boy, may huli, Kiboy! Oh my goodness! Paano mo tatakasan yun? Kung ang lahat ng pwede mong puntahan, meron nakabantay. Pauwi na siya, sinundo sa elevator eh. Ayan na, Sabi niya, pre, sama ka sa amin, Boots. Easy with the vengeance, bumalik lang yung HP. Parang minasahe, sumarap pa nga. That's going to be the first ward. Go to the Bren, pero si Boots mukhang susunod pa nga nila. Ayan na nga sila, Chewe, mukhang makakaretry pa naman. Ang purple buff makukuha ng side ng Onyx Indonesia. Wala na namang purple buff si Kyrie. This is really bad for Onyx Esports and really great for AP Bren. Oh, grabe. Parang yung mga bouncer dito na hero na AP Bren, ready nang tumalon anytime kahit yung Cyclone ay kamuntikan pang gamitin. And even the top lane, grabe yung space na binibigay nila dito kay Super Marco para lang makasira ng torre. Tsaka tignan mo naman, hindi sila takot na pitasin si Kiboy. Yung tipo na makikita nila yung roamer, worth it na sa kanila yun eh. Yeah. And again, Onyx,
they have this sense of security na pwede naman tayo humuli ng mga hero against AP Bren. Pero yung pag-front ang ginagawa ng Kyle TZ, nakakaila kasi ang gusto nilang hulihin si Super Marco. And si Kyle TZ, he is a viable target. Pero ang question kasi, if mag-turn ng AP Bren, kaya hindi natin nakikita na aggressive yung mga talon ni Kiboy. 5-man ang makikita natin mula sa AP Bren. Kyle TZ zoning 4 people at may Lord tayo sa may bandang ibaba. May wave din sa taas at mukhang kukontrolin ng AP Bren ang mapa. Medyo aurado na yung Onyx dito. Yung mga talon na ginagawa ng AP Bren, napapakomit ng mga ng mga defensive plays mula dito sa Onyx. And again, walang nangyayaring aggression mula dito sa Onyx. Even Kiboy has not been able to find a Divine Judgment flicker play. At sumasakit na rin si Chewe, no, nangalahati yung buhay niya doon. Konting pokes pa lang dito against the players of AP Bren. Nararamdaman na natin ngayon ang damage ng Onyx. Nakita natin ang conceal. It means na pwede mag-go time anytime. Dito ang AP Bren. Pero Torre ang target nila doon sa may ilalim. Pero magandang defense naman para sa Onyx. Pero mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor turret with that push. Again, unang Lord pa lang ng larong iyon at mukhang purple buff naman. Ayaw ang kanilang paglalabanan dito, men. Ayaw magpalaro ni Kyle TZ na naman. Ni-retry niya na naman yung purple buff. Oh my G. Although magka-level set this time around. Pero ngayon ko lang na-realize, Wami Chantel. Ano? Ano yun? 11 minutes pa lang pala. Yung conceal na ginawa ng Bren kanina, parang naramdaman siguro nila, hindi, tulak lang natin. Pagpasok nila, may shockwave pa, may passive pa. So naramdaman nila, shocks, ang bilis pala natin maglaro. May passive pa yung tower. Oh, tingnan mo, ang laki ng gold lead kay Chewe. At saka tingnan mo si Super Marco, siya na yung nagbabuff. Akin na to, sabi niya, wag na natin bibigay kay Kyrie to, masyadong pogi. Kasi kanina nakikita natin na ito yung mga signs na lamang na talaga at hindi na kailangan ng jungle na okay na ako. Yep. Sa'yo na, Super Marco. Tsaka kahit may gold gap between Kyrie and Kyle TZ, hindi naman kasi dependent sa item dito. Well, kailangan niya yung defensive items, pero si Kyrie, hindi nagmamatter yung network niya kung hindi naman niya magamit sa mga teamfights yung kanyang damage output, yung physical penetration na nanggagaling sana sa kanya, kasi hindi rin siya makasama sa mga engagements na ginagawa ng AP Bren. And this just means na essentially yung laban, 4v5, and nawawala yung 7K na hawak ni Kyrie. And yung 7K na hawak ni Kyrie dito ay mukhang nananahimik na ang Indonesia doon sa kanilang panonood. Pero seryoso pa rin naman kasi tandaan natin, no, yung 15K gold lead ay nabaliktad pa ng Onyx. Hindi natin pwedeng maliitin to. AP Bren, sisimulan nila ang pangalawang Lord. This is a Luminous Lord. Ultra check! Kiboy! Naku, si Kiboy! Ultra Instincts! Nakita nila kung nasa si Kiboy. Gusto yatang umalis si On Boy. Pero yung alam na dito mga players na AP Bren. Hindi na makakapag-set up pa. Huli na dito si Kiboy! Huli, Kiboy! Nakita ka na naman ng AP Bren. Oh my goodness, the adjustments. Naparente pa si Kyrie dito. Free Lord for AP Bren. Look at the front line. Sa harap na naman yung AP Bren. Next target yata nila dito si Flap TZ! Flap TZ, naka-ready dito. Si Angela, naka-ready si Blue. Pero yung nga lang nakita natin meron ng vengeance. Ginamit na dito, Ugo Shadow Kill. Pero yung nga lang, look at Super Marco. Diretso pa rin yata dito. Pero aalis dahil meron naman pwedeng kuhanin, which is the Lord. Sabi niya, hati-hati tayo sa damage Shadow Kill. With the vengeance, tinala niya sa mga kampi niya si Kyrie. And AP Bren again secures another objective. Masterclass objective takes coming out from the Beast. And Luminous Lord secured para sa side ng AP Bren as momentum swings further para sa mga Bees. At mukhang naririnig na nga natin o naaamoy na natin ang niluluto dito ni Kapitan Few, a 007 Angela na talagang prinotektahan ang kanyang mga kakampi. O kaya pala si Flap TZ kanina, ito na yung sinasabi natin na naka-ready if ever yung Angela anytime. At ito anytime din, ready to go ang AP Bren. Take note na sa may bottom lane, dadaan at lulundagan Lord. Conceal play mula kay Ogwen, pero mukhang makakancel ito ni Sans. Mukhang hindi na makapag-flicker pa, pero mukhang ang Primal Wrath ay nandyan na rin lang. Makakapag-dash naman pala yung Primal Wrath ay inagaw na rin ng Valentina. Grabe si Kyrie, nakita mo yung amba niya? Nag-shadow yung Hayabusa, tumalan siya kagad para naman sigurado. If ever man pumunta sa harap, mananakap siya nung Akai. Baka mapindaw siya. Uy, agang hard guard mula kay Few. Art guard already there. Kiboy with a conceal play. Pero mukhang mahihila nila ang isa. Si Flap TZ nahuli nila. Para makakatanggap pa rin si Flap TZ, napakakunat. At ang bilis ng balik buhay dito nung merong corrosion site pero parakol. Pero nga lang si Super Marco makakasira ng Torre sa may bandang itaas. Kalbo ngayon Kyrie. ang base ng Onyx at meron pang ang trompo. Pag-trompo, heavy spin. Si Sans makukuha nila dito. 4v5 scenario, Onyx. Dumedepensa sila. Pero naaamoy na ng Bren Esports. Naaamoy na ng AP Bren ang match point. Tower lock. Losot dito, tower lock. Look at Super Marco. Isa-isa lang para sa kanila. Pero heavy spin. Si Boots dito mamamatay at mukhang lulusot pa rin. Dito ang AP Bren. Pero lalaban ngayon ng Onyx. Sasakyan ngayon si Super Marco.
sobrang ingay sa Rizal Memorial Coliseum dahil isa na lang ay magiging kampiyon muli ang Pilipinas. The tactical advantage